Nitong Biyernes nga lamang, July 26, ay nagumpisa naman itong marahil pinakahihintay ng maraming bansa at pinananabikan ng marami, lalo na sa mga mahilig sa sports, ay itong prestihiyosong Paris Olympics. At meron tayong marami-raming mga kababayan ang nakikilahok o nakikipag-compete dito. Hindi ako nagkakamali, sila ay 28. At nakita natin na naging paghahanda ng ating mga kababayan na ito. Meron silang tinatawag na training camp for at least a month. Doon lang sila, walang ginawa kundi mag-training para sa inaasam-asam na gintong medalya. At muli, kung sa mga bagay lamang na ito, kailangan nating gawin ang lahat. Paano pa kung may kinalaman ito sa ating pananampalataya, sa ating kaligtasan, sa pangwalang hanggan o sa mga bagay na may kinalaman sa hinaharap. Hindi natin ito inaasahan sa isang atleta o sa isang hindi mananampalataya, pero ito ang inaasahan sa atin. At ang maganda nga sa ating pananampalataya, hindi ito isang bagay na hindi tiyak, gaya ng sa gintong medalya. Bagaman marahil itong mga atletang ito ay itong kanilang tinatanaw, walang makapagsasabi, sana. Bagaman ang ating pananampalataya ay hindi pa lubos, pero ito ay tiyak. At dahil doon, higit tayong may dahilan na gawin ng lahat para dito. Hindi ito isang bagay na dahil tiyak ay wala na tayong gagawin. Hindi po, sa halip ay kabaliktaran. Bagkus kang may inaasahan, bagkus kang may dapat gawin. At para sa huling pagkakataon sa ating maikli na mga seryeng ito, samahan niyo kung buksan yung mga Biblia sa ikalawang sulat ni Pedro. Ang ating pong tutunghayan lamang ngayon ay mula talatang 5 hanggang 7. Kalawang sulat ni Pedro, kabanata 1, basahin lamang natin ang mula talatang 5 hanggang sa ating pinakateksto sa huling bahagi ng talatang 7. Ito po ang sinasabi, ito ang salita ng Diyos, at dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Muli, ito yung ikalawang sulat ni Pedro sa mga mananampalataya na ayon na rin sa kanyang unang sulat. Kabanata 1, talatang 1 ay nangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia na tinatawag noon na Asia Minor, na ngayon ay mas tinatawag na Turkiye. At sa pagkakataong ito, muli ayon na rin kay Pedro, siya ay malapit ng mamatay. At yun na rin ay ayon sa ipinahayag sa kanya ng Panginoon. Pero bago yon, dito si Pedro ay nagpapaalala. Muli, makikita natin ang isang napakalaking pastor sa bahagi ni Pedro. Malapit lang siyang mamatay. Naunawaan niya ito dahil yun ang ipinahayag sa kanya. Pero ngayon siya ay sa huling pagkakataon ay gustong magpaalala sa mga mananampalatayang ito at napakaganda noon. At ang napakagandang nais sa paalala dito ni Pedro ay may kinalaman sa kanilang pananampalataya. At kaugnay sa pananampalatayang ito, ipinakita dito mismo ni Pedro sa kanyang pag-uumpisa na ito ay sa pamamagitan lamang ng katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yan mismo sinabi sa unang talata. So dyan, mapapansin nyo, minsan pa na wala tayong bahagi sa ating pananampalataya at ito ay napakagandang paalala sa atin. Sa tuwi-tuwi na ay napakaganda na mapaalalahanan tayo sa napakahalagang katotohanan ito sapagkat pwede tayong magmalaki dito.
merong ganyang pagtingin na siya ay merong bahagi sa kanyang pananampalataya. At ito ay maganda ring paalala sa mga wala pang pananampalataya kay Jesucristo. Gusto kong sabihin sa inyo na wala kayong magagawa sa kaligtasan, sa inyong mga sarili lamang. Anumang pagsisikap ang inyong gawin, hindi yan sapat para matamo nyo ang kaligtasan. At sana ay aminin nyo yan sa inyong mga sarili. Kaya ang apela ko sa inyo ay ilagay ninyo ang inyong pagsisikap, lahat marahil ng inyong magagawa, ay ilagay nyo sa pananampalataya kay Jesucristo lamang. Wala nang iba pa. Pero para sa mga mananampalataya na, o para sa may pananampalataya na kay Jesucristo, dapat ay makita naman yung pagsisikap dito. At ito nga yung pinaka-focus ng ating teksto mula talatang 5 hanggang 7. Sa talatang 5, at dahil dito, gawin ninyo ang lahat na inyong makakaya na tustusan ng inyong pananampalataya. Kaya sa huling pagkakataon din sa ating seryeng ito muli ang aking mensahe. Ang tumanggap ng mahalagang pananampalataya sa pamamagitan ni Jesucristo ay nagsisikap na tustusan ito ng mga biyaya. Ang tumanggap o ang pinagkalooban ng mahalagang pananampalataya, napaka-precious ng pananampalataya ngayon. Sinasabi ni Pedro ay kagaya nung kung anong pananampalataya meron kami, ganun din ang inyong pananampalataya. At ito ay sa pamamagitan ni Jesucristo ay dapat siya ay nagsisikap na tustusan ito ng mga biyaya. Kaugnay nga po sa mga biyaya na sinasabi dito ni Pedro, na dapat to nating itustos sa ating pananampalataya, bagaman medyo confusing nga yung salitang idagdag. Pero marahil intindihan na natin kung anong ibig sabihin nito. Ang pinakahuli nga dito ay itong pag-ibig. At ito yung sinasabing ultimong biyaya na dapat makita sa mga Kristiyano. At makikita natin yan sa iba't ibang bahagi ng bagong tipan. Yung sinasabing sa lahat ng biyaya, ito yung pinaka-ultimo, pinaka-nakahihigit. At isang napakaganda lamang na text patungkol dyan ay ang sinabi sa unang Korinto 13, talatang 13, ang sabi ni Pablo, at ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. So, dyan mapapansin nyo kung gaano kahalaga ang biyayang ito. Alam nyo, maging yung ating pananampalataya na meron tayo ngayon, matatapos yan. Hindi yan mananatili. Maging yung ating pag-asa na ating tinatanaw sa hinaharap, yun man ay hindi mananatili, yun man ay malulubos, yun man ay gaganapin ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagparito. Bakit ang sinasabi ni Pablo ay yung pag-ibig ay mananatili, kung bakit higit siya sa lahat, sapagkat kahit pa sa pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, mananatili ang pag-ibig. At kahit sa tinatawag na final state, yung pinaka hinihintay ng mga mananampalataya sa piling ng Panginoon sa kanyang kalwalatian, mananatili ang pag-ibig. Ganyang kahalaga ang biyayang ito, kaya hindi nakapagtataka na dito tapusin ito ni Pedro. Mula sa biyaya ng kabutihan o moral excellence, tinapos niya ito sa biyaya ng pag-ibig. Napakahalaga ng pag-ibig, mga kapatid. Ngayon, nais kong tunghayan o tingnan natin ang dalawang bagay na may kinalaman sa pag-ibig na ito na binabanggit dito ni Pedro na dapat daw nating itustos sa ating pananampalataya. At muli, ito yung pinakapanghuli. Dalawang bagay. Una, ang pag-ibig ay kapahayagan ng mga ligtas.
Ang pag-ibig ay kapahayagan ng mga ligtas. Pwede nating sa ganitong pangungusap, ang pag-ibig ay kapahayagan bilang mga ligtas o bilang ligtas. Pangalawang bagay, ang pag-ibig ng mga ligtas ay nagsasakripisyo. Ang pag-ibig ng mga ligtas ay nagsasakripisyo. So yung unang bagay na gusto nating sikapin na makita sa napakahalagang huling biyaya na binanggit dito ni Pedro, na may kinalaman sa pag-ibig, ang pag-ibig ay kapahayagan ng mga ligtas o ang pag-ibig ay kapahayagan bilang ligtas. Nabanggit ko nung isang linggo kung bakit hindi tayo dapat maging tulad sa mga bulaang guro na binabanggit dito ni Pedro. Yun ay dahil hindi sila ligtas. Ganyan dapat ang ating maging kaisipan, bakit hindi tayo dapat maging tulad nila. Hindi sila ligtas at dahil hindi sila ligtas, hindi nila magawang umibig o wala silang pag-ibig. Ganyan natin makikita ang buhay ng mga bulaang gurong ito. Hindi itong pinaka-focus ng ating series, hindi patungkol sa mga bulaang guro. Mas marahil kung tayo ay magsisiris dyan, mas mauunawaan pa natin kung sino sila. Pero sa mga pagtunghay lang natin, sa marahil sa konting pagtingin lang natin sa kanila, mauunawaan o makakita natin kung sino itong mga taong ito. Dahil hindi sila ligtas, wala silang pag-ibig. Pero hindi tayo ganon, sapagkat tayo ay mga ligtas. So ang pag-ibig ay dapat nahahayag o nakikita sa mga ligtas. At iyon ay dahil kay Jesucristo. Gusto kong linawin na kung sa atin lamang mga sarili, hindi natin kakayaning umibig. Hindi tayo makaiibig. Pero dahil kay Kristo, nakaiibig tayo. Sinabi ni Juan sa kanyang unang sulat, Kabanata 4, talatang 10, narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubo sa ating mga kasalanan. So diyan, bagaman marahil hindi natural sa atin ang pag-ibig o ang umibig, pero dahil inibig tayo ng Diyos, sa pamamagitan ni Jesucristo, nakukuha nating umibig. At hindi natin mapapangatwiranan yan, mga kapatid. Sa atin, hindi natin kaya. Pero dahil inibig tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, nagagawa natin ito, at iyon ay dahil sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya hindi talaga natin pwedeng itanggi sa ating sarili na hindi natin kayang umibig. Hindi. Sa katunayan, iyan ang pinakaunang bunga ng banal na Espiritu. Diba, Galatians 5:22 sa pinakauna, but the fruit of the Spirit is love. Maganda yung salitang but. Tinalakay muna doon yung 19 to 21 about flesh. Ito yung mga gawain ng laman, pero ito yung mga gawa o bunga ng Espiritu. At napakahalaga na makita natin yung pinakaunang bunga at yun ay yung pag-ibig. So dyan mapapansin nyo yung ebidensya ng pag-ibig sa buhay ng mga Kristiyano. Kung walang pag-ibig sa buhay ng mga Kristiyano, medyo questionable ang ating pananampalataya. Bago ang ating binasa sa unang Juan, Kabanata 4, talatang 10, ang sabi niya sa talatang 7 at 8, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, for God is love. Napakalinaw ng tekstong yun para ipakita na dapat may pag-ibig sa isang ligtas.
Hindi natin itinatanggi na kung hindi tayo inibig ng Diyos, sa pamamagitan ni Jesucristo, hindi natin magagawang umibig. At yan yung gusto kong maunawaan naman ng mga wala pa kay Kristo. Gusto kong sabihin sa inyo na kung hindi kayo inibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, hindi nyo magagawang umibig. At kung umibig man kayo, yun ay biyaya pa rin ng Diyos. At yun yung tinatawag sa theology na common grace. Pero maging iyan ay hindi pa rin maihahalin tulad sa uri ng pag-ibig na meron ng mga Kristiyano o yung umiiral sa mga Kristiyano, yung tinatawag nating saving. Pag-ibahin natin yung dalawang uri ng biyayang yan. Kung may common grace, may saving grace. Kaya muli, para sa mga hindi pa nararanasan ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo, gusto kong sabihin sa inyo na pakahangarin nyo na maranasan ang pag-ibig na ito ng Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. Sapagkat kung hindi nyo nga mararanasan ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo, hindi nyo magagawang umibig. Walang sino mang tao na magagawang umibig sa kanyang sarili lamang. Yun ay sa biyaya pa rin ng Diyos. At kung ipipilit mo sa iyong sarili na kaya kong umibig, gusto kong sabihin sa inyo na iyon ay kayabangan. At yan naman ang dapat makita o mahayag sa mga Kristiyano. Yun ay dahil idiligtas o inibig ka ng Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo, dapat namang makita sa iyo ang pag-ibig. Mga kapatid, gusto kong ulit-ulitin na sabihin sa mga paksang ito na hindi madali ang bagay na to. Kaya nga mamaya makikita natin kung bakit napakahalaga ng pagsasakripisyo o yung usapin ng sakripisyo sa usapin ng pag-ibig sa kapatid. Pero ang punto lang at ang gusto nating makita sa ating unang puntong ito ay dapat nahahayag ang pag-ibig sa atin. Sapagkat iyan ay kapahayagan na tayo ay ligtas. Hindi natin po pwedeng sabihin na tayo ay ligtas pero hindi yun makita o mahayag sa atin. Mahirap bang marahil tanggapin yun o marahil masakit sa pandinig pero ito ang katotohanan at kung minsan nga ito yung nangyayari sa atin. Alam niyo, hindi ko po makita na malaking problema sa mga Kristiyano na kung minsan na hindi makita o mahayag sa kanyang pag-ibig. Ang mas nakikita kong malaking problema ng mga Kristiyano ay yung hindi na talaga siya umiibig. Yung hindi na talaga siya, hindi niya talaga nakikita sa kanyang buhay ang pag-ibig sapagkat marahil ang kasunod na niyon ay tunay ba talaga siyang Kristiyano? At kung minsan ganyan na nangyayari sa atin, mga kapatid, kung minsan ay tayo ay mga nagiging inconsistent. Sinasabi ni Martin Lloyd-Jones na ang isa raw, ang pagiging Kristiyano daw ay sobrang napakakomplikado. Kaya napakakomplikado ay dahil hindi makita sa kanya yung kanyang pagiging Kristiyano. Hindi po pwedeng mangyari yon mga kapatid. Ang dahilan kung bakit hindi ako naniniwala na kaibigan tayo ng China ay sapagkat hindi nakikita iyon sa kanilang inaasta. Partikular sa kanilang ginagawa sa mga katubigan natin. Ang aking hamon ay ipakita o patunayan mo ang iyong pagiging ligtas sa pamamagitan ng paghahayag o pagpapakita mo ng pag-ibig sa iyong kapatid.
Muli nakita natin ang mga bulangguro na binabanggit dito ni Pedro ay walang pagpapahalaga sa mga tao sa loob ng iglesia. Sa halip na sila ang magbigay, ang gusto nila ay sila ay tumanggap. Sila ang magkamkam. Pero hindi nakapagtataka yun sapagkat hindi sila ligtas. Pero tayo ay mga ligtas, mga kapatid, kaya ito ay dapat makita o mahayag sa atin. Nakita natin ang dahilan kung bakit ang isang tao hindi pwedeng umibig. Yun ay dahil hindi siya inibig ng Diyos. Pero tayo ay inibig ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya parang nakakahiya kung minsan ay nakikita pa yung pag-ibig sa mga hindi mga mananampalataya. Ngayon, Marel, sasabihin natin, ay akala ko ba hindi magawang umibig ng isang tao kung hindi siya mananampalataya, kung hindi siya inibig ng Diyos. Totoo yun, pero huwag natin kalilimutan na mayroong common grace. Kaya mas nakakahiya kung mas nakikita pa yung pag-ibig sa mga hindi mga mananampalataya ay sa atin na tinatawag na naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Pero hindi dapat ganito ang mangyari sa atin, mga kapatid, sapagkat kung ganito ang mangyayari sa atin, ito ay napakapangit na patotoo. Alam niyo, si Muhammad Gandhi, o mas kilala sa tawag na Mahatma Gandhi, ay siya ay nagkaroon ng kaisipan na wala daw problema sa kanya ang Kristo ng mga Kristiyano. Sa katunayan, gusto raw niya ang Kristo ng mga Kristiyano. Pero ayaw daw niya ang buhay ng mga Kristiyano. Hindi ko alam ang pinanggalingan o saan to nagmula. Pero marahil si Gandhi ay nakakita ng mga mananampalataya noon o tinatawag ng mga Kristiyano. Pero hindi niya nakikita yung uri ng buhay na nararapat sa kanila. Napakapangit na patotoo, pero hindi ito ang dapat mangyari sa atin, mga kapatid. At pangalawang bagay, para bigyan niya ng diin, ang pag-ibig ng mga ligtas ay nagsasakripisyo. Ang maganda sa salita na ginamit dito ni Pedro sa pag-ibig sa orihinal o sa Greek ay agape. Pag sinabing agape, ito'y nagsasakripisyo. It is a sacrificial love. At ganito yung uri ng pag-ibig na ipinakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. At ganito yung uri ng pag-ibig na inaasahan sa atin. So, ang pag-ibig ng mga ligtas ay hindi sinasalita, kundi ginagawa. Napakasimple ng gustong ituro sa atin dito, mga kapatid. Hindi ito isang bagay na parang napaka-passive, kundi active. Muli nabanggit ko noong isang linggo na yung uri ng pagpapahalaga na binabanggit dito ni Pedro ay may kinalaman sa praktikal na aspeto ng buhay ng mga mananampalatayang ito. Ibig sabihin, posible na mayroong nangangailangan sa kanila at hindi nakapagtataka yan sapagkat sila ay dumaan sa mga pag-uusig, sa kamay ng mga hindi mga mananampalataya, sa kamay ng malupit na pamahalaan noon. Ngayon, ano ang kailangan ng mga kapatid na ito na nasa ganitong kalalagayan, na nasa ganitong pagkakataon na marahil mayroong naghihirap sa kanila? Ang kailangan nila ay pag-ibig na nagsasakripisyo. Ibig sabihin, mayroong ka talagang dapat gawin. Ito yung pag-ibig na nakikita o nararamdaman ng iyong kapatid. Hindi ito yung pag-ibig na parang napaka-spiritual. Yung bagang natatapos na lamang sa panalangin. Nasasabihin mo sa iyong kapatid, o sige kapatid, ipapanalangin kita. Hindi natin minamasama ang panalangin. Sa katunayan, napakahalaga ng panalangin sa ating mga kapatid. Kaya nga, kung hindi tayo nananalangin sa ating kapatid, hindi maganda yon.
Pero hindi yun natatapos doon. Pansinin nyo, sinabi sa ating church covenant, matapos yung duty natin ng pananalangin sa ating mga kapatid. Diba? Sabi, to remember each other in prayer. Ang kaagad-agad na kasunod niyan ay to aid each other in sickness and distress. At kung minsan ito ang nawawala sa iglesia, kung minsan ito ang problema sa iglesia, marahil ang iglesyang ito ay ganun yung pananalangin sa mga kapatid, napakagandang bagay, bahagi yan ng church covenant, pero marahil yung kasunod noon ay nalilimutan natin. Yung pagdamay o yung pag-alalay sa mga kapatid na nasa panahon ng pag-iipitan o karamdaman. Huwag naman sanang mangyari. At hindi ko naman nakikita ito sa iglesyang ito. Sa katunayan, meron tayong benevolence ministry na very active. Pero kung minsan nangyayari ito sa iglesia, wala na tayong pakailam sa isa't isa. Maalala niyo yung nangyari sa mga mananampalatayang sinulatan ni James. Bagaman marahil ipinapanalangin sila at gano'n ang sinasabi ni James, o sige, kapatid, go in peace. Yun ang sinasabi nila. Sa kabila ng nakakita nila ang kanilang kalalagayan. Papanalangin kita, kapatid, pero hindi mo lang binibigyan ng kailangan nila. Nakikita yung kanilang kahubaran, pero humayo kang payapa. Hindi marapat na ganito ang mangyari sa atin, mga kapatid. Ang pag-ibig na nagsasakripisyo ay nagbibigay. Ang pag-ibig na nagsasakripisyo ay nagbabahagi. Again, kabaliktaran ito sa mga bulaang guro na ang iniisip lamang ay ang kanilang mga sarili. Kung ano ang kanilang matatanggap, kung ano ang kanilang makakamkam sa iglesia. Walang pakialam sa kapakanan ng mga tao sa iglesia. Kaya ganun na lamang yung paalala sa kanila ni Pedro. Bago man lang ako mamatay, ganyan ang mangyayari sa inyo kung paanong nagkaroon ng mga bulaang propeta nung unang panahon, sa panahon ng mga ninuno ninyo, ganun din ang mangyayari sa inyo. May makapapasok o hindi marahil nila inaasahan, nadyan sa inyong kalagitnaan at magpapasok ng mga mapandayang turo. At ganito ang gagawin sa inyo, napakaraming bagay na ipinakita doon ni Pedro. Pero hindi dapat ganon. Naniniwala ako na mayroong ganitong kaisipan si Pedro, na ito ang mga bulaang guro, pero dapat ganito kayo. Tingnan nyo ang inyong mga sarili sa buhay o sa liwanag ng mga bulaang gurong ito. At muli, napakaliwanag nito sa sinabi ni Juan. At hayaan nyo na minsan pa'y basahin ko sapagkat masasabi ko na napakahalaga nito. Hindi ko ito binasa nung 1 linggo. Pero sa pagkakataong ito, hayaan nyo na basahin ko unang Juan 3, talatang 16 hanggang 18. Dito natin nakikilala ang pag-ibig. Sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Subalit ang sinong mang may pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasara niya ito ng kanyang damdamin. Ang tanong ni Juan, paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Matinding rebuke yun. Pero ang sabi niya, mga munting anak, punong-puno ng pagmamahal, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Ikinabit pa doon yung katotohanan patungkol kay Hesukristo. At ang isang mapapansin nyo sa pag-ibig na ito, agape or sacrificial love, ito ay pinapatungkol sa mga kapatid. Ibig sabihin sa mga kapwa,
mga kapwa mo ligtas. Bagaman ang pag-ibig ay dapat nating ipakita sa lahat ng tao, mga mananampalataya man o hindi, huwag kayong magkakamali na parang napaka-exclusive sa mga mananampalataya lamang, tapos wala na tayong pakialam sa mga tagalabas. Hindi yan ang maririnig nyo sa pulpitong ito at hindi yan ang sinasabi ko. Dapat mong malinaw sa Bible, love your neighbor as yourself, at napakarami pang bagay na hati sa pangalawang bahagi ng 10 utos. Pero most of the time, sa bagong tipan, ito'y pinapatungkol sa mga kapatid. Sa kapwa mo Kristiyano. Sa katabi mo sa upuan. Yan ang sinasabi nating kaibahan ng ating relasyon sa ating kapatid. Kaya nga si Pablo may sinabi din Galatia 6:10, lalong higit sa mga kapatid sa pananampalataya, sa usapin ng pagtulong. At ito yung gusto kong maunawaan ng mga hindi pa bahagi ng kalipunan ng mga mananampalataya. Kung kayo na hindi pa bahagi ng iglesia, gusto kong sabihin sa inyo kung gaanong pribilehiyo meron ng isang bahagi ng iglesia. Bahagi ng kalipunan ng mga iniligtas ni Kristo. Hindi ito maitutulad sa iba. Bagaman hindi perpekto ang iglesia, kung minsan nag-uumbagan yan, kung minsan nag-aaway, pero hindi ito maikukumpara sa ibang kalipunan, sa ibang samahan. Maniwala kayo mga kapatid. Ganyan mo maunawaan ng isang iglesia. Kaya sana sikapin nyo rin na maging bahagi ng iglesia. Pero para naman sa mga bahagi na ng iglesia, dapat namang makita sa atin ang pag-ibig. At gusto kong bigyan ng diin yun ay ang pag-ibig na nagsasakripisyo. Ugnay lamang sa mga atleta, sa Paris Olympics, particular sa ating mga atleta o sa ating mga Olympian, dahil daw sa kanilang pagmamahal sa bayan, handa silang magsakripisyo. Kaya nga daw ay 100 taong laban para sa bayan. At hindi nakapagdududa yun, handa silang magsakripisyo, handa silang magsikap para sa gintong medalya, hindi lang para sa kanila. Ako naniniwala na hindi lang yung para sa kanila, ultimately para sa bansa na kanilang nire-representa. Napakaganda nun. Pero di hamak na mas maganda. Hindi po ba di hamak na mas maganda na magsakripisyo tayo alang-alang sa ating kapatid? At hindi lang 100 taong laban, 100 and counting. Iyon ay hanggang sa muling bumalik si Hesukristo. Sa katunayan, kahit pa dumating ang ating Panginoong Hesukristo, mananatili ang pag-ibig. Kaya ang hamon ko ay ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong kapatid sa paraan na nagsasakripisyo o sa paraan na may pagsasakripisyo. Ibig sabihin, kahit parang hindi mo na maipakita yung pag-ibig na yun sa iyong kapatid, kailangan mo pa rin ipakita yun. Yun ang sakripisyo. Sa ibang salita, sa kabila na parang hindi mo na maibigay yung pag-ibig na yun sa iyong kapatid, kailangan mo pa rin ibigay yun. At ang motibasyon natin dito ay ang ginawa o ipinakita na ni Hesukristo sa atin. Yung uri ng pag-ibig na ipinamala sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Dapat ganun yung motibasyon. Kung tutuusin, hindi niya kailangan magsakripisyo, pero nagsakripisyo siya. Kung tutuusin, hindi niya kailangan ibigay ang kanyang sarili para sa atin, pero ibinigay niya yon. Grabing pag-ibig.
yung ipinamala sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Walang katumbas. At ganyan yung pag-ibig na dapat nating ipakita sa ating mga kapatid. Totoo na malaking sakripisyo ito. Sapagkat kung minsan talagang parang hindi mo na maibigay yung iyong pag-ibig sa iyong kapatid. Kung minsan talagang yung parang pagpapakitaan mo ng pag-ibig na yung parang hindi naman talaga karapat-dapat. Pero sa kabila nun, mga kapatid, ito yung hinihingi sa atin. At gusto kong sabihin, huwag tayong magkakaroon ng pagmamalaki sa ating mga sarili, sa ating mga puso. Kung tayo man ay nakapagpapamalas ng pag-ibig sa ating kapatid. Dapat walang lugar yan sa atin, mga kapatid. Kung titingnan natin ang ating mga sarili, marahil nakakahiya na tayo ay pagpakitaan ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa ganung kaisipan, sa ganung diwa, ay hindi ba natin maibibigay ang pag-ibig na ito sa ating kapatid? Sa mga nakapanood ng tona ng ating Pangulo, halos hindi ko rin pinapalampas yan. Ang sabi ng ating Pangulo sa kanyang huling mga pananalita, lagi nating mahalin ang Pilipinas, lagi nating mahalin ang Pilipino. Ang gusto ko naman sabihin, mga kapatid, lagi nating mahalin ang ating kapatid, ang ating kapwa iniligtas ni Kristo. At sana nga ay buksan ng Panginoon ang ating mga puso sa bagay na ito, gaya ng sinabi sa 3 talata ng himno na ating aawitin bilang tugon, ang bibig ko ay yung buksan, mahayag yung kahabagan, puso'y buksan ng maparamdam, pag-ibig sa kapatiran. Awitin natin bilang tugon, aking mga matay. Huwag po tayo sa langit, mga kapatid. Kailan naming Diyos, aming papasalamat kami sa pagkakataon na to na muli yung mga salita. Salamat sa minsan pa na paalala kung gaano kahalaga ang biyaya ng pag-ibig sa aming mga buhay. Kinikilala namin na sa amin lamang mga sarili, hindi namin kayang umibig. Ngunit dahil kami inibig nyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, kami ay binigyan nyo ng kakayanan na magpamalas ng pag-ibig sa aming mga kapatid. Kitan ng banal na Espiritu na siyang nananahan sa aming mga buhay, sa aming mga puso. At salamat sa katotohanan ito, Panginoon, tunay na kinikilala namin na napakahirap para sa amin ang umibig sa aming mga kapatid, lalo tuloy na lumago, umunlad sa mga biyaya na may kinalaman sa aming pananampalataya. Kaya Panginoon, salamat sa iyo, tunay na pinupuri ka namin. At ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.